Paano gawing malupit ang iyong produkto kahit na maliit lang ang puhunan mo? Isa sa mga paraan para tumaas ang kita mo ay magtaas ka ng presyo. Pero kasabay ng pagtaas mo ng presyo, dapat gawin mong malupit ito. Para kahit mahal, bibilhin pa rin at babalik-balikan. Pag nagawa mo yan, garantisado, tataas ang kita mo. Kaya tapusin mo itong video na to at isi-share ko sa'yo yung mga naging paraan ko paano namin napalupit ang aming produkto kahit na ang puhunan namin ay limitado. Hello, ako nga pala si Christopher Orbillo, isa akong teacher and at the same time, business owner. Tara, simulan na tayo. Pero ito muna kwento. Nung nagsimula kami sa aming negosyong kainan, nung mga unang linggo pa lang namin ay talagang dinadagsa kami, dinadayo. Ang isa sa mga nakita kong dahilan ay yung lakas ng loob ko, kapal ng muka at sipag na mag-flex, mag-post. Hindi lang basta-basta nagpe-flex, nagpo-post. May kasama pa itong yabang. Talagang ipinagyayabang ko na masarap ang aming produkto. Kaya naman, maraming nabudol, maraming nainganyo. Dumagsa ang aming customer. Pero sa mga susunod na buwan, bumababa, kumukonti. Ang resulta, lumiliit ang aming kita. Ang naging solusyon namin ay magdagdag na naman ng bagong produkto na ipopost, ipiflex, ipagyayabang na naman sa social media. At ganun ulit ang nangyari. Marami ulit pumunta at sumubok. Pero sa mga susunod na linggo, buwan, wala na naman. Dahil hindi talaga malupit, hindi masarap. Nadadala lang ng kasipagan at kayabangan na mag-post sa social media. Sa kagustuhan namin kumita ng malaki, ang naging solusyon namin ay magdagdag ng bago at magparami ng produkto. Kaso imbis na kumita kami ng malaki, unti-unti kaming nalulugi. Dahil yung iba, hindi namin nabebenta hanggang sa tuluyan nang nasisira at tinatapon na lang namin. Pero imbis na sumuko, ang ginawa namin, pinagtatanggal namin yung iba at nag-focus na lang sa isa. Lahat ng mga resources namin, yung limitadong puhunan namin, ay binuhos na lang namin sa isang produkto para gawing malupit ito. Ang naging resulta, mahal man yung presyo namin sa produktong ito, pero binibili pa rin. Dahil nga, nagawa naming palupitin. So paano nga ba magkaroon ng malupit na produkto kahit na limitado lang ang puhunan mo? Kahit presyohan mo ng mahal ay bibilin pa rin para hindi ka malugi. Dapat stick to one ka lang. Let me explain. Pag stick to one ka lang, magagawa mong malupit na produkto yan. Dahil yung puhunan mo ay nakapokus lang sa kanya. Mabibili mo yung quality na sangkap. Malalagyan mo ng mas maraming sangkap. Paano ko nasabi yon? Example, kapag focus ka sa isang produkto lang, pag stick to one ka sa isang produkto lang, yung limitadong puhunan mo, may bibili mo ng mas marami na para sa isa mong produkto lang. At kapag bumili ka ng mas marami sa mga supplier, binibigyan ka niyan ng discount. Ang mangyayari dyan, pag binabaan nila ng presyo, mas makakapaglagay ka ng mas maraming sangkap doon sa produkto mong isa lang na hindi ka lugi. Example na produkto, sabihin natin pagkain, na kailangan mo ng sangkap na karne ng baka. Kapag ito lang ang tinda mo, may bibili mo ng maraming karne ng baka yung limitadong puhunan mo. Pag bumili ka ng marami ng karne ng baka doon sa supplier, bibigyan ka niya ng mas mababang presyo. Bibigyan ka niya ng wholesale price. Sa murang halaga mo lang siya mabibili per kilo. At hindi lang yan, kapag bultuhan kang bumili, ibibigay pa sa'yo yung magandang klase. Kumbaga, VIP ka sa paningin nila. Pag nabili mo yung karne ng baka ng mura, kahit na damihan mo yung ilagay mo doon sa produkto mo para maging malupit, hindi ka malulugi. At kapag nagawa mong damihan yung karne ng baka doon sa produktong binebenta mo, isang paraan na yon para maging isang malupit. Kumbaga, produktong hindi tinibid, overload sa sangkap. Pag nagawa mo yon, pwede mong mapresyohan ng mahal. Hindi ka na nalugi sa paglagay mo ng mas marami, mas makakapag-markup ka pa ng mas malaki. Gets ba? Ang pinaniniwalaan ko ay magagawa mong malupit pa rin yung produkto mo kahit na limitado lang yung budget mo basta nakapokus ka sa pagpapalupit through stick to one. Dahil hindi scattered at hindi kung ano-ano ang binibili mong sangkap. Nakafocus ka lang sa isa. Ang isang kalaban kasi natin dito ay yung limitado na nga lang minsan yung ating puhunan, ang dami pa nating produktong ginagawa. Ang epekto kasi niyan, wala ni isa ang malupit. Pag wala kang malupit na produkto, hindi ka magkakaroon ng produkto na kahit presyohan mo ng mahal ay binibili pa rin.
Kung isa kang nagninegosyo ngayon na ang dami-dami mong binebenta at nakakaranas ka ng pagkalugi, okay lang yan. Kaya mo pang bumawi. Isip-isipin mo lang ano ba yung produktong pagtutuunan mo ng pansin na palupitin para mapresyohan mo ng mahal at kumita ka ng malaki. Isip-isipin mo ano yung mga pagdedesisyonan mo ng pagtatatanggalin. Ayos? Alam ko may natutunan ka na naman sa video ito. Pa-like and share naman at paki-follow mo na rin yung aking page. Ay nga pala yung kwento ko kanina na produkto naming piniling isa lang pero ginawa naming malupit ay pwede mong matikman at masubukan. Dayo ka lang dito sa Pops Chris Pansiteria at ipaghain namin kayo ng masarap, mainit, overload na pansit kabagan. Muli, ako nga pala si Christopher Orbillo na nagsasabing tagumpay, darating din yan nang hindi mo namamalayan. Basta, wag nating kakalimutan na magdasal at araw-araw, galingan mo lang. Bye-bye!